Akala ko tapos na. 3 taon na rin ang lumipas. Hanggang sa nakita ko siya ulit. Heartline Stories PH. Mga kwentong galing sa totoong damdamin. Mga kwentong minsan, ikaw ang bida. May nag-message sa Heartline Stories PH. Sabi niya, akala ko okay na ako hanggang sa nakita ko siya ulit. Hindi sa panaginip, hindi sa social media, kundi sa pinaka-ordinaryong lugar, grocery store. May hawak akong basket. May hawak siyang listahan. Pareho lang kaming bumibili ng mga kailangan. Tinapay, gatas, instant noodles. Parang wala namang espesyal. Hanggang sa naramdaman ko, may tumitingin. Hindi agad sa akin. Parang may hinahanap muna siyang iba. Parang ayaw pa niyang maniwala. Hanggang sa tumama yung mata niya sa akin. At doon, parang may 3 taon na sabay-sabay bumalik. Yung huli naming away. Yung huli naming usap. Yung huling beses na magkatabi kami. Na akala ko, hindi pa pala huli. Hindi siya ngumiti agad. Ako rin hindi. Pareho kaming parang nag-iisip kung anong dapat maramdaman. Galit, saya, panghihinayang. Wala. Parang blanco. Siya yung unang nagsalita. Hi! Simpleng salita. Pero sa loob ko, parang may sumigaw. Hi! Yun lang din ang nasabi ko. Ang dami kong gustong sabihin. Kamusta ka na? Masaya ka ba? May iba ka na ba? Na-miss mo ba ako? Pero wala. 2 letra lang. Naglakad kami papunta sa gilid. Hindi para magtagal. Siguro para lang hindi kami nakaharang sa daan. Nag-usap kami. Hindi mahaba. Hindi rin awkward. Sakto lang. Parang 2 taong may pinagsamahan pero hindi na pwedeng balikan. Nalaman ko, may trabaho na siya sa ibang kumpanya. Mas maayos, mas stable. May sarili na rin siyang apartment. Hindi na siya yung umaasa sa iba. Hindi na siya yung kailangan pang samahan lagi. Ako, ganun pa rin. May trabaho, may routine, may buhay. Pero habang nagsasalita siya, may napansin ako. Hindi na siya tulad dati. Hindi na siya yung tumatawa agad. Hindi na siya yung makulit sa maliit na bagay. Mas kalmado, mas maingat. Parang may bahagi sa kanya na hindi ko nakilala. At doon ko na-realize, ganun din siguro ako sa kanya. Magkaiba na kami.
Hindi dahil nag-away, kundi dahil nagpatuloy lang ang oras. May sandali na tumahimik kami. Yung tipong wala nang tanong na kailangang itanong. Wala nang sagot na kailangang marinig. Tumingin siya sa basket ko. Favorite mo pa rin yan. Tiningnan ko. Tinapay. Tumango ako. Ikaw. Ngumiti siya. Hindi na. Simple lang. Pero parang may tinapos na kwento. Parang may sinabing hindi na kailangang sabihin. Nagpaalam kami. Walang yakap, walang hawakan ng kamay. Walang ingat ka lagi. Take care, sabi niya. Take care, sagot ko. Naglakad siya palayo. Hindi ako gumalaw agad. Pinanood ko lang siyang lumayo. Hanggang sa hindi ko na siya makita. Tapos saka ako huminga. Malalim. Parang doon lang pumasok lahat. Yung sakit, yung lungkot, yung katotohanan. Hindi na siya babalik. Hindi na dahil sa pride, hindi na dahil sa galit. Kundi dahil tapos na talaga. Umuwi ako. Pareho pa rin yung bahay. Pareho pa rin yung gamit. Pero may kakaiba. Parang may kulang na hindi ko maipaliwanag. May tahimik na tanong na ayaw mawala. Kung nagkita kami ulit, pero sa ibang panahon, magiging kami pa rin kaya? Hindi ko alam. At siguro, hindi na mahalaga. Kasi minsan, hindi sapat yung pagmamahal. Kailangan din ng tamang oras. At nung dumating yung sa amin, hindi kami handa. Ngayon, handa na siguro kami. Pero hindi na para sa isa't isa. Para sa mga nakikinig. May tao ba sa buhay mo na minahal mo pero hindi mo nakuha? Hindi dahil kulang, kundi dahil mali yung timing. Isipin mo, hindi lahat ng kwento may second chance. At minsan, yung closure hindi galing sa pag-uusap, kundi sa simpleng pagkikita ulit at pag-alis. Heartline Stories H. Mga kwentong hindi na naulit. Pero hindi rin nakalimutan.